Sa ating po mga kababayan sa Bangsamoro, alam niyo po, ito ang kauna-unahang parliamentary election po ninyo. Dapat makiisa, dapat makisama, dapat kabilang ka sa halalan na ito. Ganyan po ka-importante sapagkat ang bawat isa may boses. Kinakailangan sa pagbubuo ng isang maayos at magandang Bangsamoro, kasama po ang bawat isa, kabataan, nakatatanda, may pinag-aralan o wala, mayamang ka man o mahirap. Para po sa inyo ito. Ito na po ang tuldok ng ating usapang pangkapayapaan. Ipakita natin na kaisa tayo sa kapayapaan. Magandang araw mga kapartner, Aaron Rojas po, SM9 News. Andito tayo sa isang warehouse sa Binyan, Laguna. Magkakaroon ng testing ang Commission on Elections para sa mga automated counting machines na gagamitin sa BARM elections. To explain more about it, makakasama po natin walang iba kundi si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa ating mga kababayan, magandang umaga rin po. Chairman, our viewers would like to know, gaano po ba kahalaga yung ginagawa nating testing today? Ang tawag dito ay hardware acceptance test. Ibig sabihin ng hardware acceptance test, tinitingnan magmula sa ballot box, teka muna, baka butas yung ballot box o baka biglang papasok ang tubig. Tatanggalin yung mga makina, aalamin yung magmula sa scanner, magmula doon sa kumpleto ba yung lahat ng mga piyesa o gamit nito. Yung bang, yan ba, may mga seal halimbawa. At the same time, gumagana ba ng maayos yung mga scanner. Meron silang checklist, tinitingnan nila isa-isa kung present yung lahat ng mga kagamitan na ito. Dahil kung sa pagtetest nila, halimbawa, yung earphone, hindi pala gumagana. So yan, yung mismong buong makina ay set aside muna. Hindi lang yung earphone. Dahil lumalabas, hindi matatanggap yung buong makina na ito dahil may problema yung isa sa mga gamit, which is the earphone lang. Tapos, ibabalik namin yan doon sa provider. Yung provider, either aayusin yung buong earphone lang na yon o papalitan ng bagong makina, yung makina na ito. So, ibig sabihin, bago namin officially tanggapin ang lahat ng 6,500 ito na makina, na although ang ating presinto doon sa Bangsamoro ay 5,212 lang, minarapat natin na merong excess tayo na more or less 1,288 bilang contingency machine natin. Bago yan officially tanggapin, kinakailangan muna ay maayos at saka naandyan lahat yung kakailanganin natin. Chairman, nabanggit po ninyo, there are 6,500 machines na ipapadala sa BARM or for the BARM elections. Kailan naman po yun ipapadala, Chairman? More or less, ang gusto natin by pagdating ng mga buwan ng Hulyo, hindi Agosto, Hulyo pa lang, makapagpadala na tayo ng mga makina, mga battery na gagamitin natin, yung mga laptops na gagamitin natin, naka-standby na sa ating tinatawag na mga hubs, provincial hubs. Kasi kapag ito pinadala natin ng mga bandang August pa, tapos tsaka lang natin dadalhin sa mga hub. Halimbawa, ang hub ng Lanao del Sur nasa Marawi City, mula kasi sa Marawi City, tsaka siya i-deploy sa iba't ibang bayan ng buong Lanao del Sur. Baka matagalan pa yung pag-deploy dahil may mga lugar doon na island municipalities o yung mga kakailanganin mong dumaan sa tubig. So gusto natin, naka-standby na siya na mas maaga kahit 2 months before the election para later on, mas madali na yung pag-deploy sa iba't ibang bayan. Pero ito, Chairman, kasi ang tanong ng mga kababayan po natin, you have conducted the testing months before the mismong election day. So meron po ba tayong sort of assurance na walang mangyayari sa mismong election day? Siyempre, una, yung mga pagtetest na ginagawa natin, nasa isang controlled area katulad nito. And therefore, pwede sabihin ng ilan nating mga kababayan, controlled area kasi yan aircon pa. Halimbawa, dapat yan, natetest yan talaga sa field. Dapat talaga ay nasusubukan yan sa field. And so, anong gagawin natin? Meron tayong tinatawag din na simulation. Meron din tayong tinatawag na testing. Meron tayong, yung simulation, yung mismong actual na makina ang gagamitin, pabubutuhin natin yung mga teachers, yung mga botante, yung mga teachers mismo na magsisilbi sa araw na eleksyon, sila yung pupunta doon sa bawat presinto, magtatransmit ng result yung bawat makina, doon natin matetest kung talaga bang gumagana ang lahat ng makina. Of course, lagi natin ipa-factor in, nung kasing ginamit natin itong mga makinang ito, tag-araw nun. So, meaning Mayo. Ngayon kasi ay September 14, baka maaaring tag-ulan. So ano ba ang effect sa makina kapag tag-ulan, medyo malamig ang hangin, kumpara nung mainit naman ang panahon nung Mayo. So yan bagay na yan, masusubukan din natin doon sa mga test
na gagawin pa natin pagkatapos nitong hardware acceptance test. Meron din tayong tinatawag na pre-lot, yung logic and accuracy test. Ibig sabihin, hindi lang yung hardware ang tetestingin mo, yung software, tinetest na rin natin yan later. So para lang malaman natin na talagang gumagana. Anong assurance na hindi papalpak ang makina? Wala namang 100% assurance lagi. Ang importante lang, meron tayong contingency measures. Ano ibig sabihin? Meron tayong contingency machine. Kung sakasakali, malayo yung lugar, may mga technicians tayo bawat paaralan na atinrain mismo ng COMELEC para kung sakali may problema si makina, magagawa ng paraan kaagad niya, maaayos niya kaagad. And such other contingencies. Chairman, bago ko po kayo binibitawan, ang mensahe nyo na lang po para sa ating mga kababayan sa BARM. Sa ating po mga kababayan sa Bangsamoro, alam niyo po, ito ang kauna-unahang parliamentary election po ninyo. Dapat makiisa, dapat makisama, dapat kabilang ka sa halalan na ito. Ganyan po ka-importante sapagkat ang bawat isa may boses. Kinakailangan sa pagbubuo ng isang maayos at magandang Bangsamoro, kasama po ang bawat isa, kabataan, nakatatanda, may pinag-aralan o wala, mayamang ka man o mahirap. Para po sa inyo ito. Ito na po ang tuldok ng ating usapang pangkapayapaan. Ipakita natin na kaisa tayo sa kapayapaan. At yan po mga kapartner, napakinggan nyo po, narinig, nakita, walang iba kundi si COMELEC Chairman George Garcia. At yan po muna ang latest mula dito sa Commission on Elections.